Bati-bati lang. Junior! Junior Makagako. Ay, ako, huwag kang babanggit ng ngalan. Basta junior na lang. Junior. Ito ka. Gandang umaga po. Ayan. Junior, dyan ka. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating punta talakayin ang isa na naman sa mga kabulastugan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. And yes, malamang sa malamang, I am welcoming you sa The Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Meron nung bago, mga kahombre ko. Nag-post ng video si Alex Fabella kung saan makikita siyang kasama sina Casper at merong isang tao na hindi natin alam kung sino ba ito na namimigay umano ng mga sobre sa mga bata sa isang paaralan. Oh, ano ba sasabi mo? Makagako, Junior. Napakasarap ng buhay, makakain junior. Pare, anong masasabi mo kayo ng iba? Sa ating mga kahombre. Nakakahombre. Magandang hapon, mga kahombre, mga katupa. Shoutout sa inyo, followers namin ha. Oo. Ayos. Magandang hapon po sa inyo. Shoutout sa inyo. Good Junior. Mga junior. Anong gagawin niyo sa mga supli na yan? Ubusan ng boss, pamigay sa mga bata. Ay, sige. At ma'am, paparating kami dyan. Hindi ko na babangkitin kung saan eskwelahan. At baka mabasa naman kami. Dahil ang ating katumpang si Junior ay inip-inip ng ubusin niyang sobre na yan para may pamigay sa mga kabataan. Ito pa. Kailangan kami. Marami pa ito. At maraming salamat sa iyo paring IPLM dahil ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo para ipamimigay dito sa aming lalawigan. Thank you, parang FLM. God bless. Which, alam na ho natin yan. Kung maaalala natin, mga kahombre ko, nag-trend din, di ba? Kasi nag-live si Norman kasama itong Alex. Then nagbigay sila ng mga sobre sa paaralan, di ba? Yan yung issue na yan. Kung maaalala nyo, naglabas na sigarilyo si Norman sa school. Tapos, masaklap pa, inabutan niya yung mga teacher. Sama kayo, pamilya na ninyo. Saan ng tawid? Sir Lay, thank you po for this. Ako na ipakita ko, no? Sisikat ka pa yan, bahala ka pa. At huwag nyo kakalimutan, mga kahombre ko, nag-trend din na si Alex Fabella ay nagbigay ng pera sa isang pulis. So dito ho, ay tinuloy daw di umano, mga kahombre ko, ni Alex Fabella ang mabuting layunin ni Norman Mangusin. Magbibigay lang kami ng konting pasasalamat para sa mga estudyante. Yan ay dahil sa inyo. Part ng advocacy ko yan. This is my advocacy and this is my life. And I want to keep it this way. Okay? Pero mga kahombre ko, nag-trend din ho na ang nilalaman daw di umano ng sobre na pinamigay ni Norman ay 20 pesos lang. At sa mahabang panahon at lahat ng aming mga estudyante, ilang kahon ba yung sobre ng dala-dala ko? 5 pare, 5. 5 kahon! Nakoy, napakarami naman ito. At pare, papamigay Eh natin. pare, sa tig 20 pesos na lang, tig 20 pesos na lang, tig 20 pesos na lang. Na meron pang sticker niya. At hindi na rin binanggit ni Alex Fabella dito kung saang eskwelahan ito kasi baka daw mabash lang sila. Ay, sige. At ma'am, paparating kami dyan. Hindi ko na babangkitin kung saan eskwelahan. At baka mabasa naman kami. Eh, yun pala eh. Alam mo naman pala,
ang sistema nyo ni Norman Mangusin. Alam nyo mga kahombre ko, nagtataka ako up till now, no? Kung paano nangyari, no, na ang isang negosyante na tulad nitong Alex, talagang dikit na dikit kay Norman. Alam mo, Alex, the more natatagal ka sa kinalalagyan mo na yan, the more nababagsak ka. Kasi, pinapakita mo lang, no, lumalabas lang, kung gaano ka walang respeto yung isang tulad mo, no, sa ginagawa ng mga kapulisan, sa ginagawa ng mga taong pagtugis sa kabulastugan ng tao na ito. And alam mo, Alex, sa totoo lang, karespeto ka naman kahit papaano na negosyante, no? Tapos didikit ka sa taong ganyan, mawawala ng kredibilidad ang buong negosyo mo. Mukhang hindi ka talaga naaawa sa mga taong tinutulungan mo kuno. Tas ginagamit mo pa madalas ang pangalan ni FLM. Maraming salamat sa iyo, paring FLM, dahil ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming lalawigan. Thank you, parang FLM. God bless. For what reason? Di ba? Yan ang tanong. Di ba? Hindi kaya meron kayong binabalak sa 2028 na incredible na galaw? Pero alam mo, Alex, kahit anong balaking nyo, kahit anong gawin nyo, hindi magwo-work yan hanggat naandito ako. Hindi siya magwo-work. Kasi hindi ko at hindi namin hahayaan, no, na may makalusot na tulad nyo sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Ang isang Norman Mangusin ay sobrang delikado para sa ating gobernansa. At lalong-lalo na para sa mamamayang Pilipino. And you know that. You know that. Magtataka ka pa, di ba? Di ba nakasama mo na nga siya? So, dapat mas alam mo yon kung gaano kamandarambong ang tao na yan. Pero wala. Di ba? Eto nga, isipin nyo mga kahombre ko, sarili nila, pinaglololoko nila. Pupunta kami doon sa amin dati pinaglalaroan ni pare Alex. Nung araw. Kasi kung hindi nyo na itatanong, ako ay naging batang Mimaropa. Alam nyo ba ibig sabihin ng Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Hanggang kami nakakarating doon sa Batarasa, sa Rizal. Nakakarating kami roon. Dahil, alam mo po kung bakit kami nagiging laog. Kami po yung mga batang hamog lamang. Oo, pare. Kami po yung mga mag-uuling lamang, mga karit. Wala tayong magagawa. Manang mag-uuling, mga mananggete, ganyan kami noon. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan, no? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. So dito mga kahombre ko, sorry napakamot ako kasi dito makikita natin, no, harapan hong nagsisinungaling si Alex Fabella kasama ni Norman. Kasi paano ho nangyari? Sabi ni Norman, siya daw ay taga Isabela. Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Tama, Panginoon ako doon. Oo. Anong kawawain? Sabi mo, Panginoon ka sa Isabela, so malamang doon ka lumaki. Obviously, paano ka magiging Panginoon kung di ka doon lumaki? Now, sinasabi mo naman na ikay taga Marinduque. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan, no? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. At marami pang iba, mga kahombre ko. Tandaan nyo, sinasabi rin niya na... Sir Francis, bakit po kaya medyo hawig kayo ng face ni F. Marcos? Ang tatay ko po ay si P. Marcos. P. Paking. Pacifico. Edralin Marcos. Bakit daw hawig kami? Parehas kaming Ilocano. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin nasa akin lahat ng kayamanan ng Marco. Di ba? Diyan pa lang mga kahombre ko, halata nyo na napakalaking kabulastugan at kalokohan ni Norman Mangusin. Ngayon, nagbubulag-bulagan nga ba si Alex Fabella? Malamang ho, nagbubulag-bulagan. Kasi mga kahombre ko, meron lang siyang konting interest kay Norman. At yun ay yung mapansin siya. Oo, alam niyo kung bakit, mga kahombre ko. Ginagamit at gagamitin niya yung mileage ni Norman para sa pangsarili niya.
sa 2028 o kung kailanman na magkakaroon siya ng tsansa na tumakbo, mga kahombre ko. Kasi lagi niya pa rin iniisip ito eh. Bad publicity is still a good publicity. Mali ka doon, Alex! Hindi na magwo-work yan sa panahon ngayon. And I will show you very clearly, kahit tumakbo ka dyan sa inyo, hindi ka mananalo. Kasi uubusin talaga namin ang kredibilidad ni Norman. By only showing the truth to the people. With evidences. Hindi imbento tulad nyo. So yon mga kahombre ko, alam nyo naman siguro kung ano ang sitwasyon no, ng mga OFW kung saan sa tuwing ikaw ay magpapadala, hassle na nga dahil sa oras, pero ang pinakamatindi pa dyan, ang taas pa ng ikinakalta sa'yo sa bawat transaction na ginagawa mo. Buti na lang talaga ay merong tap send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Marami pa ito at maraming salamat sa iyo paring IPLM dahil ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming lalawigan. Thank you, parang IPLM. God bless. Grabe mga kahombre ko, imagine niyo yun. Talagang nagpapasalamat si Alex kay FLM o kay Norman Mangusin. Anyway, Alex, for your information, ang pangalang FLM ay non-existent na. Diyan pa lang, pinapakita mo na may mali. Kasi yung pangalan na binabanggit mo ay hindi na kinikilala ng gobyerno. So, ibig sabihin, niloloko mo sarili mo at yung mga taong nakikinig sa'yo kung meron man. Kung meron man. Ayan ang totoo dyan. And you know this. Yun ang nakakatawa mga kahombre ko because he knows this. And yet, he continues on doing this shit. Imagine niyo yun mga kahombre ko. Diba? Muling nag-post si Alex mga kahombre ko kung saan nagtanong siya kung saan ito pupunta. Oh, good morning. Saan ang lakad niyo, Junior? As kami boss ni Mrs. Bakit? Mamimigay kami ng salamin. Saan? Hindi nila boss. Ikot at mamimigay kami ng salamin ni Mrs. Okay. Oh, kamusta naman dyan sa van ninyong bagong bili? Ay, ito, napakabango, napakalinis, napaka-refreshing. Walang kaamoy-amoy. Napakaganda, napaka-komportable. Kondisyon na kondisyon, van. Napakaganda, magandang upuan. Sobrang ganda nitong van na nabili namin ni Mrs. Salamat talaga boss, FLM. At dito, mga kahombre ko, kapansin-pansin na isang napakalaking rehearsal ng lahat ng ito. Napaka-refreshing. Halata kung peke, mga kahombre ko. Meme God, ulitin mo nga. Ay, ito, napakabango, napakalinis, napaka-refreshing. Walang kaamoy-amoy. Napakaganda, napaka-komportable. Napakasinungaling mo naman. Di ba? Para sabi mo napakabango, walang hangganan nga ang pambababoy ni Norman dyan sa sasakyan niya. Uy, boss, Yoshimo Malboro, Red Crafted Local. Yes. Red Crafted Local. Yes. Paano nalaman? Okay siya. Alam nyo, mga tol, kayo na nag-iimbento dyan,
hindi nyo na kami maloloko. Tapos na yan. Wala na kayong malolokong mga tao. Kahit i-back to zero nyo yan, ang mababack to zero lang dyan ay yung mga kalokohan nyo. Pero yung lehitimo na mababack to zero mo yan sa sakyan na yan para bumango, para kung ano-ano mangyari, imposible ho yun. Bakit? Ano bang incredible na amoy ng ating bida? Sa loob po kasi ng sasakyan, Napapansin namin yun eh. nagsisigarilyo po. Yung kada sigarilyo niya po, syempre po, di ba, na-intact sa loob yung amoy niya. Tapos hindi po namin kinakaya, gano'n. Tsaka nag-open window. Pag nag-open window, syempre pag ganun, yung hangin gumaganon. Sa atin yung Sa atin yung... Sobrang tindi talaga. Yun yung amoy sa sasakyan. Oh, Habang buhay na ginamit yan ni Norman. And yes, sa habang buhay ho na yon, talagang napaka-imposible na malinis mo yan thoroughly. Wala pong ganun, mga kahombre ko. Wala talagang ganun. Depende na lang kung papalitan mo na lang yan ng mga upuan, ng floor matting, lahat papalitan mo. Pero imposible yun kasi kahit yung sa taas no, ng sasakyan, yung sigarilyo, doon natin, imposible yan, mga kahombre ko. So, alam nyo na kung gaano kayo pinaglololoko ng mga tao na ito. napaka-refreshing! They are actually deceiving you guys. And meron akong theory dito eh. Dito, mga kahombre ko, meron akong maliit na theory about this. Sa tingin ko ho, mga kahombre ko, hindi ito totoo. They are actually trying to show people, no, na kumbaga, naibenta na ni Norman tong kotse na to, na wala na itong kotse na ito, na hindi na to gagamitin ni Norman kahit kailan. Kasi mga kahombre ko, pinahiram ho ni Alex ito si Norman ng kanyang sasakyan. Inilabas na ho yan ng paulit-ulit ni Fuji News, mga kahombre ko. And in fact, meron ding nakalabas na footage no, nung hearing namin, mga kahombre ko, na sumakay ng dali-dali si Norman dito sa van na to. So, magmula ho nung araw na yan, mga kahombre ko, yung sasakyan na yan na ang ginagamit niya. Isang Previa ho yung sasakyan na yan, mga kahombre ko. So, makikita natin yan na ayan na ang madalas gamitin ni Norman sa ngayon. So, pinapalabas lang ho nila yan na ibinenta na yung E150. Pero ang totoo, mga kahombre ko, pinapahiram lang yan. Pinapalamig lang ho yan, mga kahombre ko. At ako, no, sa ngayon, may balita ako, mga kahombre ko. Kasi, ang haka-haka o balita na nakarating sa akin ay naka-alert status na rin daw ho ang sasakyan na yan sa LTO. So ngayon, mga kahombre ko, huwag kayong mag-alala kasi kukuha ho tayo ng dokumento sa LTO na pwedeng makapagpatunay dyan. Tingnan natin kung lehitimo yung source na yon or hindi. Pero sa tingin ko, pwede, mga kahombre ko. Kasi hindi naman sigurado magpapahiram si Alex ng sasakyang nasa maayos na kondisyon kay Norman. Kasi itong Alex, syempre marami kong anak yan, mga kahombre ko. At hindi lang yon. Anak niya ba si Norman para literal na alagaan niya? Naalala niyo ba nung last natin na video, di ba? Nag-leak ho doon na ang sabi mismo ni Alex sa isang usapan nila ni Norman ay magtipid-tipid ka muna, pare. At dito, mga kahombre ko, sobrang ganda ho, no? Ang halimuyak ho ng mga salita at sobrang kumikinang-kinang ho sa kademonyohan, mga kahombre ko, ang mga salita ni Alex, mga kahombre ko. Grabe, sobrang tindi. Kumbaga sa impyerno, naglalagablab ho ito ng kademonyohan. Pero, kahit gayon pa man na, grabe, magbalik ka na sa Diyos, talikuran mo na lahat ng mga dumidemonyo sa'yo, magpakabait ka na, tas biglang siningitan ka na. Magtipid-tipid ka rin naman yun kasi baka may lakas mo kumain. Abay! Ito lang ho ang sinagot ni Norman. Ang sarap kausap ni Norman, mga kahombre ko. Diba? So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, yung tulong pang kaibigan lang. Pero yung sabi mong tulong na talagang pang-anak, hindi ho ganun yun, mga kahombre ko. So, you understand
na ito'y tulong-tulong lang. Gets mo? Hindi siya yung lehitimo na talagang tulong pang pamilya. So you understand na obviously itong previa na to ay hindi siya nasa tamang kondisyon. So, pwede mataas ang tsansa mga kahombre ko na itong sasakyan na ito tunay ngang naka-alert status. Well, tignan natin. Tapos, mga kahombre ko, magugulat ho tayo kasi sa dulo ng video, ito ho ang sinabi ni Alex Pabella. Kondisyon na kondisyon, ban. Paanong kondisyon na kondisyon? Sino bang niloloko mo, Alex? Tingnan mo nga to. Hindi ka na nga to ma-start noon. Puta, bulok na yung sasakyan ni Aling, ni Mr. Pogi. Diba? So, ayan ho ang katotohanan, mga kahombre ko. Come on. Do not play with us, Alex, kasi hindi kami mga isip bata na tulad nyo, ha? Na tipong mga sisingkwentahin na and still bumabalik sa mga pagkabata. Hindi ho kami ganyan. Hindi nyo na kami maloloko dito? Oo! Dito ho sa live ni Gusgusin, sinabi niya na sana raw ay unahin siya ni MG. Sana makagago pag nagkita tayo, umpisahan mo. Para magsama tayong dalawa sa loob ng kulungan. Doon mo pakita yung tigas mo. Do, wala kang kakampi. Hila mo, buntot mo. Tignan natin kung may tapang ka. Mamahalin ka namin doon. Bibigyan ka namin ng welcome. History. Susunod na namin yung yakap soul. Siyempre, marami kami. Hindi yung train. Ipilahan ka namin. So ito ho, mga terminolohiyang ito, literal na pangkriminal, mga kahombre ko. At dito, mapapansin natin na unang bagsak pa lang, kalbo agad. So, alam nyo yun, mga kahombre ko. So, dito pa lang ho, makikita na natin na lahat ng pinagsasasabi niya, sa kanya bumabalik. Para magsama tayong dalawa sa loob ng kulungan. Anong sama-samahan kita? Gusto mo dagukan kita sa ilong? Easy lang, ha? Hindi kita sasamahan, Norman. Mag-isa ka dyan, gunggong. Unggoy! Unggoy yan! At meron ho akong bali-balita, mga kahombre ko, no? Mukhang nanahimik talaga si Norman. Kasi nagulat ang lahat. Nayanigo ang tumbong, ang mundo ni Norman. Meow! Nang siya'y nadonat at biglang kinantahan niya ang mga tao sa preso ng Donatin mo ako. So, mukhang nadonat niya. Sa isang live ni Norman Gusgusin, may nag-comment din ho. Boss, aminin mo na sa sarili mo na wala ka na. Ay, marami ho ako. Hindi ako nawawala. Gusto ko nga wala na ako para manahimik na ako So yun, no? Mukhang gusto niya na nga talagang mawala at natupad din ho yun, mga kahombre ko. Tuluyan na hong naglaho si Norman Magusin, mga kahombre ko. Grabe. Alam niyo, mga kahombre ko, kung meron ho tayong tinatawag na genie in a bottle, dito, mga kahombre ko, ang genie literal ho na si Norman. Norman in a bottle. Gusto ko nga wala na ako para manahimik na ako Saktong-sakto, mga kahombre ko, nawala na rin yung pangalan Francis Leo Marcos. Diba? So, alam nyo, nawala na ho lahat sa buhay ng ating bidang-bida na si Norman Mangusin. Alam nyo, sa mga taong gusto maging successful, sa tingin ko, dapat kontakin nyo si Norman. Kasi siya na ang bagong Madam Auring, mga kahombre ko. Lahat ng sinasabi niya para sa sarili niya at para sa mga tao, nagkakatotoo. So kung gusto nyo ho, mga kahombre ko, na maging successful kayo, tarantaduin nyo si Norman. Pikunin nyo si Norman. Kasi lahat ng isasagot niyang mga trash talk at kabulastugan sa inyo, mangyayari sa kanya. Sabi ko sa anak ko, gawin mo na lahat ng kasalanan. Patatawarin kita. Basta maging
mapagbigay ka sa taong nangangailangan. Pag hindi mo yan ginawa, sabi ko sa mga anak ko, bata pa, isusumpa ko pa. So, awa ng Diyos. Ang baon nun araw-araw ay 2.5. Ang kakainin niya, mga 150 to 200. Yung 2-3, pamimigay sa klase, Sumasakit ang ulo ko. May mana sa'yo eh. Yung bilin mo eh. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. At dito ho, mga kahombre ko, hindi na maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ni Norman. Kasi, Ang baon nun araw-araw ay 2.5. wow, 2.5 ang baon nun. Grabe. Napakatindi naman kasi sinungaling ni Norman talaga. Pero sige, sakyan natin si Norman, mga kahombre ko. Kunwari nga talaga, 2.5 ang bigay niya sa kanyang mga anak. Pero mga kahombre ko, huwag niyo kakalimutan, bago tayo umabante, ito rin ang sinabi niya, mga kahombre ko, sa kanyang mga inaanak, ganito daw siya magbigay. Sabi ni KHDC, Ninong, anong regalo mo sa inaanak mo sa Pasko? Ba, lahat ng inaanak ko ay minimum yan, 50,000. Oh. Pero mga kahombre ko, ayon ho, sa mismong inaanak niya na anak ni Casper, Ninong niya po yun, pero hindi naman niya po pinuntahan, yung mga Pasko, hindi naman po. wala rin naibigay sa kanyang inaanak. Zero. Wala po. O, alam nyo na ha. O, pero abanti tayo. Kunwari, sakyan na lang natin, mga kahombre ko. O, yan. O, 2.5 ho ang bigay na baon sa kanyang anak, mga kahombre ko. Araw-araw, mga kahombre ko. Ang baon nun araw-araw ay 2.5. Napakatindi nito. Pero nasa 150 hanggang 200 lang daw ang nagagastos. Ang kakainin niya, mga 150 to 200. So, wow. Ang tindi. At dito ho, 2-3 daw, mga kahombre ko, ay ipinamimigay sa kanyang mga kaklase. Yung 2-3, pamimigay sa klase, So, wow. Napakabait at talagang huwad na huwad ang anak ni Norman, mga kahombre ko. Kakaiba ho, nagmana talaga kay Norman Mangusin. Isang matulunging tulongges, mga kahombre ko. Napakabait ho talaga nito. Magbibigay lang kami ng konting pasasalamat para sa mga estudyante. Yan ay dahil sa inyo. Part ng advocacy ko yan. At dito, nasabi ng kanyang ama na, Sumasakit ang ulo ko. May mana sa'yo eh. Yung bilin mo eh. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. dito sinasabi mo na hindi naman pala ganyan ang ibig mong sabihin. So ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tumulong na nga, ika mo, di ba? Nagbigay sa mga kaklase niya. So yan yung gusto mo, yan yung sinabi mo initially. Basta maging mapagbigay ka sa taong nangangailangan. Pag hindi mo yan ginawa, sabi ko sa mga anak ko, bata pa, isusumpa ko pa. Tas nung tumulong, di ba? Kasi it doesn't matter kung kanino. Basta mahalaga, tumulong. Tama? O, ito naman na sinabi mo. Sumasakit ang ulo ko. May mana sa'yo eh. Yung bilin mo eh. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Ano ba talaga, Norman? Kahit ata anak mo, masasapak ka sa ulo pag ganyan ka, di ba? Grabe to, mga kahombre ko, napakatindi. Anak niya na huyan, mga kahombre ko, talagang pinagsisinungalingan niya pa. Baka Norman yan. Bobo. At dito ho, meron siyang pinagmalaki, mga kahombre ko. Wala ba akong pambayad ng abogado? Tingnan mo nga yung mga korte kung sino yung mga abogadong tumatayo sa akin. Ako lang ang nag-hearing, na pag nag-hearing ako, lalo na nung kasagsagan ng trial ko, 14 yung abogadong dumarating. Gusto mo pangalan? Basahin nun natin ang mga comments ng mga hinayupak sa internet, mga kahombre ko. 14 na Casper, ang lupit. Natatawa na lang lagi si Casper kay amo niya kasi alam niya ang totoo. Kaya pala umiyak nung press con, wala kasamang abogado. Alam nyo, mga kahombre ko, eto sasabihin ko sa inyo ang totoo. Una sa lahat, para sa mga taong may kakayanan, una pa lang, mga kahombre ko, right mo yon, kung ikaw ba ay papayag magpa-press con or hindi. Ngayon, hindi mo kaya. Tama, hindi mo kaya kasi, syempre, mas malakas yung CIDG, hindi, magpapa-press con ka. Syempre, may abogado kang pipigil dyan. Tama? Yun ay kung totoo. Lalo na to, mga kahombre ko, ilan daw ang abogado? Ako lang ang nag-hearing, na pag nag-hearing ako, lalo na nung kasagsagan ng trial ko,
14 yung abogadong dumarating. 40 ng abogado, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, kung 40 ng abogado niya, Diyos ko, sigurado ho, walang Norman Mangusin na ihaharap sa press con sana nung araw na yon. Isa kang malaking tukmol! Oh, di ba? Pinagbigyan ho siya, mga kahombre ko, ng CIDG na tumawag sa kanya mga abogado. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko. Sa Paranaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. In fact, ang sinuggest ng abogado niya ay sumama na lang daw siya sa CIDG. Tapos, Di ba? So, ayan ho, yung mga abogado ni Norman, mga kombre ko, talaga sinuhestyonan siya na, Malas, sumama ka na lang sa CIDG. Okay na yan. o, di ba? Mukhang busy ho lahat ng abogado niya nung araw na yun. Mga kahombre ko, it was a Tuesday. So, working day ho yun, pero mukhang nakaholiday ho lahat ng abogado niya. Naisip siguro, Hindi, normal naman busy ako. Magpahuli ka na lang, sumama ka na lang dyan. di ba? Then, in 4 days, aasikasuhin kita. hanggang dun na lang yan, oh. Di ba? Mga kahombre ko naman, kung tunay ka may abogado, pupuntahan ka talaga agad niyan. Hindi niya papayagan ng mga media na kausapin ka. No chance, man. Or, tulad na sinabi ni Norman, So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. kung may tunay kang abogado, Norman, hindi sila papayag na ganyanin ka. And they will be there to fight for you. Sila na ang bahala sa mga CIDG. Kung tunay nga, no, na meron kang abogado. Kaso, mukhang wala. Meow, meow, meow. Galing talaga ni Norman. Sumama ka na lang. Oo, ayun naman ang maganda kay Norman. Masunurin siyang aso. In fact, sumama na nga lang siya talaga. Ang galing ni Norman! Pare, advice ko sa'yo makagago, medyo batakin mo ng konti yung bayag mo. Para naman talagang magkabayag ka. Baka naman puro lus-lus yan. Kinangina mo. O di naliligo ka ng mura sa akin ngayon, di ba? Yun naman pala. Kaya pala ilang beses ka naduwag sa akin. Ako, totoo ko sa salita ko sa mga supporter ko. Pero sa mga troll na katulad nyo, nangako ka na, gusto mo tuparin ko pa. Abusado ka naman. Yan naman pala, Norman, di ba? O, yan. Ngayon, ayan na yung masasabi ko sa'yo. Sino ba naman sa atin, Norman, na nagtatago ngayon? Di ba? Hindi ka na nga mamatahan, ni hindi ka na nga nakakapag-live. Kaya, Norman, ito ang masasabi ko sa'yo. Pare, advice ko sa'yo, Norman Mangusin, medyo batakin mo ng konti yung bayag mo. Para naman talagang magkabayag ka. Baka naman puro lus-lus yan. O, yun naman pala eh. Isipin mo yun, sinasabi mo yun sa sarili mo. Bakla yan, no? Dito, mga kahombre ko, sa video na ito, may pinakitang dokumento si Norman Gusgusin. Batay ho sa naging desisyon ng korte sa Branch 28. The certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by the court, yung Branch 28, okay, than the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Taina, di ba? Ilan ang certificate of live birth? Dalawa. Okay. Eto na tayo. Ayan, Ayan. Ayan ang pirma ni Judge. At dito ho, parang tuwan-tuwa pa si Norman, mga kahombre ko. Pagkakaroon niya ng 2 birth certificate, mga kahombre ko, napakatindi ho nito. Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan. Mga kahombre ko, ang sinasabi lang naman ho at pinapahayag lamang naman ho ng papel na ito ay mas binibigyan nila ng diin ng birth certificate nitong Norman Mangusin kesa sa Francis Leo Marcos. Kulang na lang ho sabihin ng korte na peke kasi yung Francis Leo Marcos na birth certificate. At ang lehitimo lang na birth certificate ay itong Norman Mangusin. And in fact, it has been decided and canceled na po yung Francis Leo Marcos, mga kahombre ko. Wala na yon. So, Norman Mangusin na lang
ang natitira because ayan ho, siya. This is the actual him. Siya to. So definitely, hindi makakancel yan sa mga nagtatanong. Hindi yung makakancel to kasi itong Norman Antonio Mangusin, siya ho talaga yan. Di ba? Ayan yung tunay na siya. So ayan ay isang Pilipino. At dapat lang na siya ay may birth certificate dito sa ating bansa. Hindi ho yan makakancel. Grabe naman kayo. So, ayan na yun. Diba? Sa huli ho, sa dulo ng video, kahit dati to longest pa rin talaga si Norman, abay pinakita pa rin ho niya ang pirma ng presiding judge sa dokumento na yan, mga ka-home. Ilan ang certificate of live birth? 2. Dalawa. Okay. Eto na tayo. Ayan, Ayan. Ayan ang pirma ni Judge. Napakatindi ho talaga ng pagmumukha nito. Pero kami, dahil kami may respeto, ibo-blur ho namin yan. Nagpakita rin ho ng messenger conversation si FG, kung saan makikita natin dito na tapos na raw si kalinisan. Ayon sa ombudsman. Yes, sabi ng mga tao sa ombudsman, tapos ka ngayon, kalinisan. Ang yabang niyan po talaga ang gusto naming gawin mo, sir. Kasuhan silang lahat. Hindi talaga tama ang ginawa nila. Siguro yun. So, etong nagsalita na ito ay si Norman yan, mga ka-hombre ko. Sabi ng mga tao sa ombudsman, tapos ka ngayon, kalinisan. So, alam nyo naman, kilala nyo naman, kahit nagtatago siya behind sa messenger, kitang-kita naman, mga ka-hombre ko, na si Norman talaga itong nag-message na ito. So, comments, mga ka-hombre ko, kagalang-galang na mahal na taga-Office of the Ombudsman Philippines. Ma'am, sir, may sinabi po ba kayo na ganito daw po kay Commissioner Ralph Kalinisan? Ibinibida na naman po kasi niyang hipokritong scammer na pekeng Marcos na iyan para makapang-uto na naman sa mga OFW at ibang inuuto niya sa online. Kung ano-ano na naman pinapangalandakan at ginagawang istorya sa kung kani-kanino na walang ebidensya. Magyabang kasi nagpapatupad ng batas, palibhasa di nyo kaya mapaikot si Commissioner Ralph. Kaya pinaplastik nyo lang pala. Dikit pa kayo ng dikit kay gusgusin, mamalasin kayo forever. So, yan. So, dito, kung ako sa Ombudsman of the Philippines, dahil ito'y lumalaking issue ngayon, sana mabigyan nyo ito ng pansin at literal na magkomento kayo dito kasi baka masira kayo. Dahil totoo nga ba na meron kayong sinabing ganito? Kasi kung ganyan, di ibig sabihin noon, hindi tayo fair. Tandaan nyo, korte yun. So, dapat fair kayo. Di ba? Nasa gitna, balanse lang. Hindi pwede na meron kayong kinakampihan. Yun lang naman yun. Mapapansin natin dito sa video na to, mga ka-hombre ko, na napakatindi. Talagang si Norman ho ay nabaliw-baliw na at nakikipag-usap ho siya sa sarili niya, mga ka-hombre ko. Napakatindi ho nito. Alam mo bang nandito na ako? Dito, alam mo na. Ano ka naman nandito na ako. 3 araw na ako rito. Nakita ka kita kanina hindi kasi in-interview ko in-interview ko ni Kadani Simon, tapos yung isa, 2 newspaper yung nag-interview sa akin. Tapos syempre, okay lang naman, wala naman. Natapos ko na yung relo ko kay Lorna. That's good, ito. Ano naman? Ano ka ba? Ito kasi mali yung syempre, nandito ako, VIP, syempre, superstar pa rin, di ba? Kasi di ba yun sa atin? Nandito lang ako sa kwarto at medyo naka-live lang ako. Kain ba tayo? Saan mo gusto kumain? Umahan na pa ako, kain tayo, steak tayo? Sige. Okay, sige. Pagkataas ko mag-live, baba ako dyan. Mapapansin natin dito na medyo putol-putol or choppy-choppy din ang boses ito para hindi ho mahalata ng mga viewers niya. Kain ba tayo? Saan mo gusto kumain? Umahan na pa ako, kain tayo, steak tayo? Maliban na lamang kay Norman na tilang nakakaunawa pa rin. Ganyan si Norman, mga ka-hombre ko, di ba? Ayan yun.
Gets nyo? Nag-post si Food Genius ng mga lumang convo ni Norman Gusgusin kung saan makikita ang iba't ibang paraan niya ng paghingi ng pera sa kung sino-sino at kani-kanino mga tao, mga kahombre ko. Kapatid! Kailangan ko ng 200k dito for temporary protection. Salamat. Salamat, kapatid. Kapatid! Kapag pumunta kayo dito, sabihin niyo dadalaw kayo kay Kerwin Espinosa. Masyado akong mainit. Ayaw magpapasok ng bisita lalo na COVID. Nakatimbre na kay Kerwin. Salamat. So ito yung most probably nung nakakulong pa siya, mga kahombre ko. Tandaan mo yan, kapatid! Kailangan mong makalabas dyan. Okay. Nagbigay na tayo ng acceptance fee kay Attorney Chua kaya wala ka na magagawa. Magtatrabaho na siya. Yung hinihingi ko, please! Yung hinihingi ko! Kailangan ko ng pera dito para mabuhay ako. Salamat. Yes, please, please. Mag-aabot ako ng anumang meron ako ngayon kasi holiday bukas. Ipapaabot ko kay attorney. Asa na kayo? Naglalabasa na mga nasiksik ng lakay mo. So, ayan o yung panahon, mga kahombre ko, na talagang maraming naniniwala sa kanya. Let's continue. Asan ka, Sir Green Hills? Balik po ba ako or tomorrow? Sabi ko nga, planuhin natin mga gagawin. Tapos na ang live ko, congresswoman ka na. Tomorrow, agahan mo para masaya ako. Maliligo lang kami, boss. Okay. Ano daw to? Tigilan morning mo na yung kakaayuda mo. So siguro tigilan mo na. Siguro ibig niya sabihin. Dito sa opisina natin, pag-aralan niyang ayuda mo. Mahaba-haba ang laban. Okay po, pahinga na po. Opo. Mga napangakuan ko kasi before natin mag-meet, kaya nga umorder 200 sacks, so nag-meet tayo. So yan. To all, Saturday is our deadline. But if anybody want to send their help early as tomorrow, it would be highly appreciated. To all wanted to be part of Alabang Mega Humanitarian, please be guided. So makikita ho natin dito, mga kahombre ko, na talagang kahit noon, ang iniuumang niya ho, no, sa mga tao nilang lahat, mga kahombre ko, ay yun pong humanitarian na yan. Pero ang totoo, ibinubulsa niya to have perfect life sa loob ng kulungan nung panahon na yan. Nag-post din si Food Genius ng voice message ni Alex Fabella kay Norman Gusgusin. Dito, may sinabi si Alex Fabella. Itong si Kaldumihan ngayon, nag-iisip na sakit kinaulo niya doon dahil loko-loko siya. Kahit pa sabihin si abogado at marami niyang koneksyon. Siyempre, sakit ang ulo niya nung kakaya yun eh. Siyempre, mapapaya siya sa mga kaibigan niya pagtatatanungin siya. Kagaguhan niya eh. Pero para ingat ka dyan kasi alam mo naman, amtara niya ng pulis. At dito ho, nag-comment si Commissioner Ralph Calinisan, mga kahombre ko. So, makikita natin na nakakarating naman ho lahat ng ito kay Commissioner, mga kahombre ko. So, alam niyo yun, it's good. Nag-post din si FG ng convo ni Alex Fabella kung saan sinabi nitong may hawak siyang ebidensyang pang-counter ni Norman Mangusin sakaling mawarrant ulit ito. So, I don't believe in this, mga kahombre ko. Nung nahuli nga si Norman, nawala ka ng ilang araw eh. Hindi ito posible, mga kahombre ko. No. And actually, si Norman ho is a very, very lost case, no? Hindi siya madaling ipagtanggol, no? Kasi siya mismo ang sumisira sa sarili niya at sa kredibilidad niya. At parating yung tatandaan, kahit ho, mga kahombre ko, yung mga abogado ni Norman, mahihirapan din yan, mga kahombre ko. Kasi iba ho to. Ang dami na niya masyadong nagawa, ang dami na niya masyadong nasiwalat, to the point na, kumbaga, kung meron lang na tambakan or basurahan, Diyos ko, mga kahombre ko, most probably punong-puno na ho yung basurahan. Ganun na hong karaming dumi ang nailabas ang bunganga ni Norman, mga kahombre ko. So, napaka-imposible na po na malinis pa ang ganitong klase ng pangalan. This is very tough, mga kahombre ko. Kasi talagang siya rin ho ang bumasak sa sarili niya. He never believed me. Matagal ko na itong sinasabi sa kanya na pinapalalim at pinapalalim niya lang ang hukay niya. Pero he just continued on doing this. So, wala na tayong magagawa, mga kahombre ko, di ba? At dito ho sa live na ito, tila galit na galit si Norman Mangusin. Magtanong ka sa Peña Blanca LGU, okay? Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko.
I am Francis Leo Marcos. Okay? So dito, mga kahombre ko, siya huy galit na galit dahil hindi nga siya si Norman. Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? Pero, ayon sa post ni Food Genius, ang pangalang Marcos Francis Leo Antonio ay opisyal ng minarkahan bilang canceled sa sistema ng PSA, mga kahombre ko. Sa kabilang banda, ang primary birth record naman sa pangalang mangusin, Norman Antonio, ay nananatiling active and will remain active, mga kahombre ko. Kasi yan ho yung totoo. At ayan ang tunay niya na place of birth, Bulacan, Bulacan. So imagine niyo, mga kahombre ko, gaano katindi ang tao na ito. Panginoon siya sa Isabela. Nanay niya, taga Baguio, Cordillera. Tapos ending, taga Bulacan, Bulacan pala sila. Come on, man. Ano ba talaga? Sinabi niya pa na sa Marinduque daw siya lumaki or whatsoever. So ano to? Ayan ho, Bulacan, Bulacan. Very clear. Ayan ho ang tunay na siya. At ayan ang tunay niya na mother's name. Antonio Remedios Baking. Yan ang totoo. So nakasulat na ho dito, it's very clear, na canceled na po ang Francis Leo Marcos na pangalan. Yan ang isa pang problema ngayon, Norman. Di ba? Kasi yung mga kinaso mo sa amin, kinaso mo sa akin, ang ginagamit mong pangalan ay Francis Leo Marcos. Kailangan mong patunayan yan. Kundi babalik sa'yo lahat yan. At perjury ka sa korte. Exciting yun. Exciting, Norman. So anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang po muna ulit tayo kasi yan pa lang ulit ang update kay Norman Mangusin. So see you guys soon again. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.